Ang nakaraan, kinailangang bumalik ni Jemar sa Maynila dahil sa trabaho, at iniwan niya ang kanyang cellphone kay Jasmine para magkaroon sila ng komunikasyon. At sa pagpapatuloy ng kwento, nakabalik na si Jemar sa trabaho, at sinalubong kaagad siya ng kanyang boss, at sabay sabing salamat at nagbalik ka kagad, ikaw lang ang tanging inaasahan namin, kung wala ka posibleng bumagsak ang kumpanyang ito. At dahil sa pagiging magaling niya bilang isang IT, ay kaagad niyang naayos ang system ng kanilang kumpanya, at bilang pasasalamat sa kanya ay tinaasan ang kanyang sweldo, at laking tuwa niya dahil makakabili na siya ng bagong cellphone para matawagan si Jasmine. At nakabili na nga siya ng bagong cellphone, at kaagad na tinawagan si Jasmine at sa unang tawag niya ay hindi niya makontak dahil mahina nga signal sa kanilang lugar at hindi nagtagal ay natawagan na rin ito. At sinagot ni Jasmine ang tawag ni Jemar at sabay sabing, ikaw na ba ito Jemar? At sumagot siya ng oo ako na ito pasensya ka na ngayon lang ako nakatawag sa'yo inayos ko pa kasi ang system ng kumpanya at nadagdagan ang sweldo kaya ako nakabili kagad ng cellphone kumusta ka na mahal? At pareho silang nagulat nang masabi ni Jemar ang salitang mahal, sa sobrang excite niya yun ang nabanggit niya, at sumagot na lang si Jasmine ng okay naman ako, para lang magpatuloy ang kanilang pag-uusap. Mahulog na kaya ang loob ni Jasmine kay Jemar, at sumang-ayon kaya si Mang Rodel sa dalawa? Abangan ang susunod pang mga kabanata sa kwentong walang kapalit sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.